Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig po sa ating pag-aaral po sa gabing ito na ibang garabing mga kapsat. Maayong gabi sa mga kaigsonan, maya pabing kanilang kapatid. Good evening, brethren. So tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral po sa aklat ni Isaiah dito po sa ikaapat na putisa na kapitulo po ng aklat ni Isaiah. Dito po sa Isaiah chapter 41. Dito po sa kapitulong ito ay pwede nating pangalanan na ito po ang talastasya ng Diyos sa mga idolo. Para bagang kinakausap ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan at gusto niyang patunayan nila na sila'y katulad niya na tunay na Diyos. So God's confrontation with the idols. Ito po ang pwede nating ipangalan po sa kapitulo ito. Dito po sa unang talata, tahimik kayong makinig sa akin o mga lupain sa baybayin. Ayaang magpanibagong lakas ang mga bayan. Ayaang lumapit sila at ayaang magsalita sila. Tayo sama-samang lumapit para sa kahatulan. Alam po, ang Diyos po rito ay nag-aanyaya po ng parabagang challenge sa mga Diyos-Diyosan. Ang bansang Israel po sa Isaiah chapter 40 ay binigyan po ng assurance ng Diyos na sila ay bibigyan niya ng kalakasan. At dito po sa Isaiah 41, tina-challenge po ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan na gawin din nila sa mga bayan na sumasamba sa kanila na sila rin ay bigyan ng kalakasan ng mga bansa. Dito po sa New King James Version, keep silence before me, or coastlands, and let the people renew their strength. Let them come near, then let them speak. Let us come near together for judgment. Tahimik kayo makinig sa akin ng mga lupain sa baybayin, bayang magpanibagong lakas sa mga bayan. Ayaang lumapit sila at ayaang magsalita sila. Tayo sama-samang lumapit para sa kahatulan. Tandaan po natin ang pangkalahatang lugar na nangyari po ang kasaysayan ni Isaiah sa Middle East at saka sa Europa. So pinag-uusapan rito na baybayin ay baybayin po ng dagat Mediterranean. Sa panganang panahon na yon, may tinatawag na Great Sea kanya. Sapagkat yun lamang ang dagat na alam nila. The Great Sea, Mediterranean. Sa ibang mga salin, halimbawa po sa American Standard Version, King James Version, Revised Standard Version, sinalin po nila itong islands. At meron lang po mga naggagaling-galingan na sinasabi raw ito po ay patungkol tumutukoy sa Pilipinas. Yan po yung walang katuturan. Pasilin po natin, kung ito po ang Diyos po nakikipag-usap sa mga Hudyo sa panahon na yun, bago pa dumating ang Panginoon, wala sino mga nakakaalam sa Pilipinas, di ba? Tandaan po natin ang pangalang Pilipinas ay binigay ni Miguel Lopez de Legazpi bilang karangalan kay Haring Felipe na pangalawa, King Philip II. So, wala pang nakakaalam sa Pilipinas sa panahon na yun. So, bakit magbibigay ng isang hula ang Diyos na patungkol sa isang bagay na hindi alam ng kausap niya? That's illogical, di ba? Halimbawa, kung sasabihin, may mga nanguhula sa ibang hula sa Biblia na yung may panahon daw na mararagdagan ng kaalaman, ito na po sa panahon natin ngayon, computer, etc., internet, walang kahulugan ng mga bagay na sa mga panahon na yon. Kahit po yung ating yung mga magulang ko na lang, alang kahulugan sa kanila yung internet. Kumisa, walang kahulugan sa kanila yung mga gadget dahil hindi nilang gamitin. So, hindi po ito tumutukoy sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa lugar na malapit kung nasaan ng Israel sa panahon na yon. Dito po sa Isaiah, chapter 14, 29, bumalik po tayo. 29 hanggang 31, siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ng kalakasan. Maging ang mga bata ay manghihina at mapapagod,
at ang mga binatay lubos na bumubuwal. Ngunit sila'y naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na para mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. So, ibig sabihin, ang Israel ay magkakaroon ng panibagong lakas sa Diyos, sa tunay na Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos, sapagkat siya tunay na Diyos, ay pwede niyang gawin yun. Ngayon po, tinutukoy po dito po sa unang talata ng chapter 41 ng Isaiah, tinutukoy dito yung mga bansa na hindi bansang Israel. Ito yung mga Gentile nations. Ito po yung challenge ng Diyos sa kanila na sila'y palakasin ng kanilang mga Diyos-Diyosan. So ito po isang contrast na pinakikita ng Diyos. Samantalang ang Diyos ay may kapangyarihan na bigyan niya ng panibagong lakas ang kanyang bayan. Kung ang mga Diyos-Diyosan ay katulad niya, ay dapat ay meron din silang ganong klaseng kapangyarihan. Nabigyan niya lang ng kalakasan, ng panibagong kalakasan ng mga Diyos-Diyosan ang kanilang mga bayan. Di ba? Ito po ay challenge ng Panginoon. Sina-challenge ng tunay na Diyos ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa na patunayan na sila ay tunay na mga Diyos. So ito po isang napaka-interesanting kapitulo. Alam po ng Diyos na mga Diyos-Diyosan na ito ay walang anuman. Pero itong mga bansa na naniniwala na ito'y mga Diyos, ay nagbibigay po ng challenge ang Diyos kanila. Patunayan nila na sila'y katulad ng Diyos. Dito po sa unang talata, na sila nga po ay, ang Diyos po nga po ay nakapagbibigay ng panibagong lakas sa bansang Israel na kanyang bayan. Patunayan ng mga Diyos na sila'y tunay na mga Diyos. At gawin din nila yung ginawa ng Diyos sa kanyang bayan. Yun po makikita natin. No po? So ito'y isang challenge sa kanila na patunayan. Siyempre alam po natin hindi nila mapapatunayan. Pero gayon pa man, yan ang makikita natin sa kapitulong ito. Sa ikalawang talata, sino mga nagbangon ng matuwid sa silangan sa kanyang tinawag na sa kanyang pangalan? Siyang nagbibigay ng mga bansa sa harap niya. Pinasuko niya mga hari. Kanyang ginagawa silang parang alabok sa kanyang tabak na parang pinaspas na dayami ng kanyang busog. Busog, hindi po yung busog. Ito isang uri ng, it's a bow, yung ginagay sa pana. Who raised up one from the east, who in righteousness called him to be his feet, who gave the nations before him, and made him rule over kings, who gave them as the dust of the sword, a driven stubble to his bow. So may tinutukoy po ito na tinawag ng Diyos mula po sa silangan. Ang bansang Persia ay nasa silangan ng Babylon. Kumbaga makikita natin ang modernong bansang Persia ay ang bansang Iran o sa mga Amerikano, Iran. At ang Babylon ay Iraq. So ang Persia ay nasa silangan ng Babylon, di ba? So dito po ang sinasabi rito ng Panginoon na tinawag niya mula sa silangan ay walang iba kundi si Cyrus. At itong pangalang ang si Cyrus ay pinangalanan po ng Diyos dito po sa ika-44 na kapitulo sa talatang ika-28. Na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan. Na nagsasabi tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay. Ganon din po sa sumunod na kapitulo sa unang talata. Ganito sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro ng kanang kamay ay aking inahawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagaan ang mga malakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan na hindi masarahan. So ito po sabi niya, hawakan ng kanang kamay na ni Ciro, ibig sabihin, ay nasa likod ng Diyos, si Ciro, sa pagsakop niya ng mga bansa. Ang Persia po, o ang Iran, ito po ay nasa silangan ng Babylon. So ito tinutukoy ng Panginoon na tinawag niya sa Babylon. At siya ay kanyang pinalakas
Ano po? Upang ang mga Hudyo magbalik sa kanilang lupain. Ito po ang matuwid na layunin ng Diyos para kay Ciro na pabalikin ng kanyang bayan sa bansang sa kalupain ng Kanaan. Dito po sa pangalang kronika, basahin po natin, sa kapitulong ika-36, chapter 36, dito po sa verse 22, ito po ang ating mababasa. Pangalang kronika, haba po ng mga aklat po ito, sapagkat ito ay aklat ng mga kasaysayan na mga hari. Pagkakaiba lang po, yung mga hari ng Juda, sa kronika kasama po yung mga hari sa Israel. Dito po talata 22. Sa unang taon ni Ciro na hari ng Persia, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, hinilos ng Panginoon ng Espiritu ng Ciro na hari ng Persya, kaya siya'y nagpahayag sa kanyang buong kaharian at ito rin ay kanyang isinulat. Ganito sabi ni Ciro na hari ng Persya, lahat ng kanan sa lupa ay binigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng langit. Kanyang inatasan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo ang kabilang sa kanyang buong bayan, sumakanya namang Panginoon ng Diyos, ayahan siyang umahon. So sa panahon po ng Cyrus o ng Ciro, ay bumalik ang bayan ng Diyos sa kanilang lupain. So ang Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya ang namumuno at kumukontrol sa mga bansa, ang nangyari po, si Cyrus ay sinakop niya ang mga bansa. Ito, si Cyrus po isang makapangyarihang hari na natalo niya ang hari ng Babylon at sinakop niya ang mga bansa. So itong talata, sapagkat bubuhusan ko ng tubig ang uhaw ng lupa at ang mga bukal at tuyong lupa. Aking ibubuhos sa espiritu sa lahi mo at aking pinagpala sa mga anak mo. We pursued them and passed safely by the way he had not gone with his feet. Was performed and done it, calling the generations from the beginning. I, the Lord, am the first, and with the last, I am He. Alam po niyo ang pamumuno po ni Cyrus, tinatawag Cyrus the Great, ay sa pagitan po ng 29 hanggang 31 taon, napakahaba po no. Ang bago po na ang paraan kung bakit naitatag ni Ciro o ni Cyrus ang kanyang kaharian, tinalo muna po niya ang Median Empire. Kaya kami siya tinatawag na Medo-Persia. At pagkatapos, sumunod ang kaharian ng Lydian Empire. And eventually, ang Babylonian Empire. So, nasakop po niya ito, mga kapatid. At gayon din po, siya nakaabot pa sa gitnang Asya. Ito pong si Cyrus at kanya sinakop ang bawat bansa na walang pasubali, without exception. Kanya. Ito po yung nakasulat sa Cambridge Ancient History, Chapter 3C, page 170. At ito po ay, ang quote ay galing po sa nagtala ng kasaysayan na isang Grego na si Herodotus. At ito po ay naitala sa Wikipedia. So yun po naging katakilaan po ni Cyrus sa kanyang pananako. So ito'y sa pagitan po ng Diyos, siya naging dahilan ng Diyos sa kapagtatagumpay ni Cyrus at ang pagliligtas ng mga Hudyo sa pamamagitan niya. So katulad po ng Assyria at Babylon, ginamit ng Diyos para parusahan niya ang kanyang bayan na nagkakasala. Ang si Cyrus naman ay baliktad. Ito'y gagamitin ng Diyos upang may balik ang kanyang bayan sa kanilang lupain. Sa ikalima hanggang ika-6, hanggang ika-7, sabihin ng isang ito, ako'y sa Panginoon, at tatawagin ako ng iba ang kanyang sarili, at isusulat ng iba sa kanyang kamay sa Panginoon, at tatawagin ang kanyang sarili sa pangalang Israel. Ganito sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel, at kanyang manunubos na Panginoon na magbo, ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos.
At sino nagaya ko tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin, wala nang aking itatag ang matandang bayan. At ang mga bagay na dumarating at mangyayari ay papahayag nila kanya. So ito po ang ating mababasa. Dito po sa ikalima, sasabihin ng isa ako'y sa Panginoon kanya. Hindi po, lumantang ko sa 44. Kaya pa, nagtataka ko, iba nababasa ko. Nakita ng mga pulo at natakot, ang mga dulo ng lupa ay nanginig. Sila'y lumapit at pumarito. Bawat tao ay tumutulong sa kanyang kapwa at sinabi sa kanyang kapatid, ikaw ay magpakatapang. Pinasisiglan ng karpintero ang platero at pinasisiglan ng gumagamit na pamukpok ang pumupukpok ng palihan na sinasabi tungkol sa paghinang mabuti at kanya'y nilapit ang mga pako upang huwag makilos. The coastlands saw it and feared. The ends of the earth were afraid. They drew near and came. Everyone helped with his neighbor and said to his brother, be of good courage. So the craftsman encouraged the goldsmith. He was moved with the hammer, inspired him to strike the anvil, saying, it is ready for soldering. Then he fastened it with pegs that it might not totter. Nakita ng mga bansa ang kapangyarihan ng mga Persiano na sila po ay nung kanilang sakupin ng dakilang Babylon. Ang mga bansa po ay lubang natakot, pero imbes na sila ay pumunta sa tunay na Diyos, sila po ay pumunta sa kanilang mga kapitbayan para sa tulong at gumawa ng mas malalaking at mas magagandang mga Diyos-Diyosan. So imbes na mga bansa ay pumunta sa Diyos para tulungan sila ng Diyos, sila ay pumunta sa kanilang kapitbayan upang sila po ay gumawa ng mas malalaki at mas magagandang mga Diyos-Diyosan, at bawat manggagawa, pinanalakas niyang kalooban ng kanyang kapwa manggagawa. Nang ito na yung mga Diyos-Diyosan po ay natapos, ito po ay pinako upang ito ay wag gumalaw, sapagkat hindi niya magalaw ang sarili niya. Ano po? At pagkatapos na magawa niya na itong mga Diyos-Diyosan na ito, sila po ay nanalangin sa mga Diyos-Diyosan na ito upang sila ay tulungan. Ito po ang makikita nating sinasabi sa tatlong talatang ito, na nakita din ng mga bansa ang kapangyarihan ng mga Persiano sa panguna po ni Cyrus o Ciro lang daigin nilang Babylon. So natakot sila. So nakita nila ang nagmamarch ang kapangyarihan ng mga Persians. Pero hindi sila pumunta sa tunay na Diyos dahil hindi sila sumasamba sa Diyos. Pumunta sila sa kanilang magkapwa-bayan upang gawa lang isang malaki at magandang Diyos-Diyosan para tulungan sila. Yun po makikita natin sa tatlong talatang ito. Dito po si Ikawalo. Mga maligaw na naman ako. 41 verse 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, ako na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Tatlo pong pangalan na binanggit dito. The nation of Israel. Ito yung tinawag na Israel. Ano po? Ang bansang Israel. Doon po sa Genesis chapter 32, verse 20, and he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have struggled with God and with men, and have prevailed. Your father prevailed, and so will you. So sa po'y pinalitan pong pangalan na Jacob, dahil siya niyang pangalan. Nang ibig sabihin ng Jacob ay Mandaraya, the supplanter. Kanya. At ito'y pinalitan ng pangalang Israel. So bilanggit po yun, ng pangalang Israel, pero dati niyang pangalan ay Jacob, mga kapatid. Si Jacob po ay may kapatid ng pangalan po si Esau, na mas matanda sa kanya. Ibig sabihin, nasa kanyang karapatan ng pagkapanganay. Sa mga panahon na yon, ang panganay po ay siya magmamana sa lahi ng kanilang ama.
dalawang bahagi ang kanyang mamanahin kaysa sa kanyang mga kapatid. Nakuha po ni Jacob kay Esau nung siya nagutom at pinakain ni Jacob si Esau para kapalit ng kanyang karapatan ng pagkapanganay. At ang Diyos ay nakipagkatipan sa bansang nanggaling kay Jacob. Yun po yung babasa natin sa Exodus chapter 19 verses 3 to 5. So yun po makikita nating binabanggit na Israel at Jacob. Hindi po ito tumutukoy sa mismong mga tao, sa tao ang pangalan ni Israel at Jacob, kundi sa bahay nagsimulang galing kay Israel o kay Jacob. Si Abraham po ay kaibigan ng Diyos. Ito ang pinanggalingan ng bansang Israel. Ito ay binhi ni Abraham na lingkod ng Diyos at kaibigan ng Diyos. Tingnan po natin sa Genesis chapter 26. Balik tayo sa mulang bahagi po ng Biblia. Sa Genesis chapter 26, dito po sa verse 24, at ito po ang ating mababasa. At nagpakita sa kanya ang Panginoon ng gabing iyon at sinabi, Ako ang Diyos ng iyong amang si Abraham. Huwag kang matakot sapagkat sasamahan kita. Ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi alang-alang kay Abraham na aking lingkod. Itong kausap po ito si Isaac. Sapagkat kay Abraham po, noon po ang pangalan ni Abraham, ay pinakakuha siya ng Diyos ng dalawang uri ng pangako. Isang physical na pangako na siya maging isang dakilang bayan at ibibigay niyang lupain ng Kanaan bilang kanilang lupain, at spiritual na pangako na sa pamagitan ng kanyang binhi ay pagpapala lahat ng kasalupa. Ito yung mababasa na sa Genesis chapter 12 verses 1 to 3 at ito inulit sa Genesis chapter 22. Pagkatapos si Abraham ay sumunod sa utos ng Diyos na iahin niya kanyang bugto ng anak na si Isaac. So pinaalala po itong mga ninuno ng bansang Israel na kahit na sila'y maging alipin, hindi sila mawawala bilang isang bansa sapagkat sila'y bansang pinili ng Diyos at hindi sila mabibigo. Kaya pong makita binanggit po yung mga pangalan ni Abraham, Isaac, Israel at saka si Jacob. Dito po sa ikasyam, ikaw na aking kinuha mula sa dulo ng lupa. Sabi rito, tinawag kita mula sa mga pinakamalayong sulok niyon na sinasabi ko sa iyo, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itatakwil kanya. Alam po ba niyo na si Abraham ay nanggaling sa dulo ng lupa? Tandaan po natin, ito ay sa panahon nila na yung lugar po ng Babylon ay isang malayong lupain. Ito ay ang dulo ng lupa. Katulad rin po yung Great Commission na sinabi, magiging saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, Samaria hanggang sa kauli-uliang ganang lupa. Hindi ito tumutukoy sa buong sanglibutan katulad ng alam natin ngayon. Ito'y tumutukoy lang po sa buong Roman Empire. Yun ang alam nilang sanglibutan sa panahon na yun. Tandaan po natin yun. We have to understand that Bible geography is different from modern geography. May mga bagay na hindi nila alam doon na alam natin ngayon. Sa panahon po natin, dahil sa bilis ng information, kahit di pa tayo nakarating sa isang bansa, parang alam na natin, pupunta ka lang sa Google, itatype mo lang yung bansang yun, lalabas na yung kung nasaan yung bansang yun, may informasyon tungkol sa bansang yun. Hindi totoo sa panahon na yun. So yung kanan ng lupa, si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa bayan ng Ur of Chaldee. Ito po ay Babylon, malapit sa Babylon. At ang Israel na nanggaling po kay Abraham ay ang pinili ng Diyos sa kanyang lingkod. Tandaan po natin yun. Pinili niya sa lahat ng mga bansa at hindi ito itatakwil ng Diyos sapagkat siya ang pinili ng Diyos na kanyang bayan. Tulad dito po sa ikasampu, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo.
Aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan. O ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So ito po isang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Tandaan po natin sa Isaiah chapter 39, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Isaias na si Hezekiah at ang lahat na manggagaling sa kanya at lahat ng kayamanan ng kanyang bansa ay dadalhin sa Babylon. Pero ito po ay isang nagbibigay po ang Diyos ng assurance sa bansang Judah na kahit sila maging alipin, hindi sila itatakwil ng Diyos. Tatlong bagay po rito ang pinangako ng Diyos. Number 1, aking palalakasin kita kanya. I will strengthen you. Nakatapos, ikaw ay aking tutulungan. I will help you. O ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katwiran. I will uphold you with the righteous right hand. So ito po ay tatlong bagay na ipinangako ng Diyos sa Judah. Na ito na lang po natitirang Israel dahil yung 10 tribo, Northern Kingdom, sila po ay naging alipin na sa lupain ng Assyria bago pa sinakop ng Babylon ng Assyria. Dito po sa magbuhat po sa 11 talata hanggang sa 13. Narito silang lahat na nagagalit sa iyo ay mapapahiya at malilito. Sila'y nakikipaglaban sa iyo ay mawawalan ng kabuluhan at mapapahamak. Iyong hanapin sila na nakikipaglaban sa iyo, ngunit hindi mo sila matatagpuan. Sila'y nakikipagdigma laban sa iyo ay matutulad sa wala, sapagkat ako ang Panginoong Diyos, ang umahawak ng iyong kanang kamay. Ako nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. You shall seek them and not find them. Those who are contented with you, those who war against you shall be as nothing, as a non-existent thing. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. So ito po ay pangako uli ng Diyos sa kanyang bayan. Yung salitang makikita natin, yung nagagalit sa Ingles, incensed. Ang ibig sabihin, burning anger that aim to consume Israel. Ito po yung ibig sabihin na talagang galit upang sirain ang bansang Israel kanya. Alam mo ngayon yung nagninigas na galit kanya, upang masira ang bansang Israel. At strive kanya, dito po sa Tagalog, nakikipaglaban. So mas maganda yung Tagalog dito. Physical combat. Siya po nakikipagdigmaan laban sa bansang Israel. Ang lahat ng kaaway ng Israel ay masisira. They will be destroyed. Sila po ay mapapahiya. They'll be ashamed kanya. They'll be ashamed at mapapahiya kanya. Yan po makikita natin. Sila po ay madidisgrace at sila ay mawawala. So para silang wala. Yun po makikita natin sa pag-aaral po natin sa Old Testament. Kahit po sa Bagong Tipan, lahat ng mga bansa na inatulang ng Diyos ay nawawala. Hindi na makikita kahit kailan. Sabi nito, ito ay sa pamamagitan ng kapangyarihan at tulong ng Diyos. So walang dapat ikatakot ang bansang Judah. Yung salitang, I, the Lord your God, will hold your right hand. Ang right hand, tandaan natin, symbolizes power. So ibig sabihin, itataas ng Diyos ang kapangyarihan ng Judah. Kaya walang dapat kanyang ikatakot ang kanyang bayan. Sa 14, huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga laki ng Israel. Aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, at ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. Fear not, warm Jacob. You men of Israel, I will help you, says the Lord and your Redeemer, the Holy One of Israel. Warm
Ito yung uod. Alam po ba yung uod, madaling patayin? Mabagal. So ito yung nagpapakilala ng kababaan at kawalang pag-asa ng Israel. The lowliness and helplessness of Judah sa panahon na yan. At ang pagdating na pagkakaalipin sa Babylon. Pag sila naging alipin sa Babylon, ay sila bumaba. At sila walang magagawa laban sa Babylon. Helpless. So sila nilalarawan na parang uod. Ang uod, pag pinisak mo, wala siyang magagawa. It is helpless. Kaya yun ang larawan na binigay ng Diyos sa kanyang bayan sa panahon na yun. At sabi niya, Redeemer. Kanya. Ang Redeemer po ay tagatubos. Sa Old Testament, kapag yung kamag-anak siya po ay, limbawa, nagkakautang, ang pinakamalapit na kamag-anak ang magbabayad sa pagkakautang. Yan ibig sabihin ng Redeemer. Ikaw ay tumutubos sa pagkakautang ng iyong pinakamalapit na kamag-anak. So, ibig sabihin,